Ito po yung update sa project po namin sa Lumina Homes, Tanza, Phase 6, Athena SF. Ayan, recap po tayo. Ito pong unit nila, ma'am, is meron na siyang existing na tile. So, tinanggal. Ayan, buti, mabilis lang natanggal, buo siya. Then, waiting tayong matuyo yung ating pinaka-slab. Nabuhusan na po siya. Ito po yung ating back and side extension. So, may mga part po ng unit na natanggal na or nabaklas na. So, dito po, same pa rin. Wala pa rin pong supply ng tubig. Kaya medyo mahirap pong magtrabaho. So, dito po sa second floor, yung ating tiling works, ayan, naumpisahan na rin po yan. Then, yung wirings natin, okay na yan. Tinatapos po muna yung pag-i-install ng mga tiles. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyong unahin. Pwede pong kisame, pwede rin pong tiles. Basta po ingatan nyo. Pero katulad nga po ng nasabi ng iba, mas maganda nga daw pong unahin muna ang kisame bago po ang pag-i-install ng tiles. So, yung roofing po natin, ayan, nalagyan na po na siya ng flashing. Then, lalagyan din po yan ng waterproofing. So, bali po ang ginamit namin dyan is UPVC roof po. Dahil yan lang po naman ang allowed dito sa Lumina. Hello po, magandang hapon. Update tayo. Update. Ito po yung project namin dito sa Phase 6 Lumina. Ayan, marami tayong ipapahakot na. So, dito is meron na siyang roofing, may insulation na. Meron na flooring sa part na to. Tapos dito, inaayos po yung mga linya ng tubo. Tapos meron tayo ditong bintana, tsaka pinto. Minsan kasi hindi kasya, kaya minsan pinto lang, minsan bintana lang. Ito medyo malaki yung sukat, kaya pwede natin sabay, dalawa. Tapos dito guys, meron din sila metal spandrel dito. So nakikita nila sa gawa, kaya syempre nagkakaroon din sila ng idea. Kasi kung wala tayong kisame dito, ganito pang magiging itsura. May insulation lang. So okay na po yung ating mga metal spandrel na deliver na yan. Ikakabit na lang. Tapos andito po yung ibang mga tawag dito, mga accessories sa bathroom. Ayan. Accessories po to sa bathroom. So, meron ako na order, pero hindi kasi alam ni ma'am na ako pala ang mag-o-order niyan. Pero okay lang din naman kasi pwede natin ipasalo yung ibang mga nabili na namin. So, abangan nyo to kasi nakalagay dito, smart toilet. So, nakaka-excite. Kaso ang problema dito, walang tubig. Yan, walang tubig. So, ang Athena po is maliit lang yung pinaka-loob, pero dito sa labas, malaki yung pinaka-front extension nila. Siguro kung meron kang sasakyan, kasya. Kasya yung sasakyan mo dito. So, dito sa loob, natanggal na yung tiles. Ayan. Ito po ang itsura dito sa loob. Natanggal na yung tiles, natanggal na yung mortar. Tapos, may isang kwarto dito natanggal na rin. So, nagkaroon tayo ng demolition. So, isang buo na siya. Kasi ito guys, hindi natin to pwedeng isagad. Nagtira pa rin tayo dito ng parang beam. Sabihin natin beam. So, meron naman po itong beam din dito. Ayan, meron po yan beam dito. Maliit lang po kasi ang unit na Athena. Maliit lang talaga yung pinaka-loob niya. Pero ito kasi meron na siyang kwarto. Pero kasi yung iba ayaw naman ng kwarto. So, ang mangyayari nito, doon na yung kanilang parang TV area, dining, tapos kitchen doon, tapos may bar counter dito. So, magkakaroon din tayo ng cove light dito. So, inaayos po yung mga wirings.
Yung bathroom, natanggal na rin po yung mga tiles. Ayan, ready na rin po itong lagyan o installan ng tiles. Pero yun nga, baka hindi pa, hindi pa siya totally talaga mabuo dahil walang linya, wala pang supply ng tubig. So yung baka yung part ng may nakabaon na tubo, yun lang po yung may iwan na part. Dalawa po bali ang bathroom dito. Isa sa baba, isa sa taas. So nakapagbaklas na po sila ng mga tukod. Dito sa taas, ayan, natapos na po yung pag-i-install ng tiles. Yay. So last time guys na pagpunta ko dito pa po yung walang tiles. Pero ngayon okay na. So naglilinis na lang kasi patapos na rin yung ating oras ng trabaho. So ang ginamit po dito is 60 by 60 na mat. Then pwede na rin po tayong kisabe. Ito pong mga fencing board na yan is yan din po yung gagamitin. Okay na yung ating wirings. So pwede na po yan saraduhan, lagyan ng kisame. Then pwede na rin po tayo mag-partition kasi meron na tayong tiles. So I think yung roofing inayos na rin muna kasi kung halimbawa meron leaks po dito, pag nagkisame, at least naayos na po yung bubong. So, nilagyan ng elastosil, nilagyan ng sista, nilagyan ng waterproofing tape, tapos i-repaint. Meron nga po ditong sira yung gutter, aayusin na lang din. So, ito po, masilyado na rin po ito. Ayan, pansin ko, masilyado na. Basa pa nga yung iba, ayan. Masilyado na rin po siya. Actually, pag ito po turn over, meron na siyang flat paint, pero yung finish niya, baku-baku pa. Kumbaga parang pinturan lang, parang livable lang, pero yung talagang standard na finish ng pintura, hindi pa. So, bali guys, dito po sa pinaka-extension natin, ayan, may mga binaklas, may mga tinibag. So, pinipinish na lang po yung mga header. Ayan po. So, dito po is naka-slab tayo. Magpapa-wirings tayo. Then, magalatag din po tayo para po sa mga abang ng floor drain. Para po sa exhaust. Ayan. Then, tsaka po natin bubuhusan para po sa ating flooring. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kahit maliit lang po yung ating pinaka-extension, marami pong gagawin. Matrabaho po siya. So, ayan, nakakonect po dito sa ating front extension, yung mga abang pa sa tubo. Then, share ko nga lang po pala sa inyo. Ang gusto rin kasi ni client na gamitin na material sa kanyang gate is ito pong hardy planks na binili po namin ni Ray sa Wilcon. 390 po ang isang haba. So, pinaputol na lang po namin para po magkasya sa sasakyan. Ayan po, diba? Tapos, pipinturahan na lang po namin to. So, bali guys, update tayo dito sa project namin sa Lumina Homestand sa Phase 6. Ayan. Ito pong unit nila, ma'am, is meron na tong existing na 2 kwarto, pero binago. 2 kwarto pa rin siya, pero hindi na siya pantay. Mas malaki na yung master bedroom. Tapos dito, walk-in closet. Tapos naglagay tayo ng bathroom. So, bali guys, ito po mga to. Yan pa rin po yung dati. Yan pa rin yung existing, kumbaga ginamit pa rin. Kasi, pwede pa naman gamitin. So, pwede naman siyang lagyan ng
masilya, then pipinturahan. So, ganun din po yung nangyari sa kisame. Meron siyang Shera board, then pinatong po yung ating PVC panels. Tapos, nakakornisa na rin po yan. Ayan. So, mas malaki na yung ating master bedroom. Napakalawak. So, meron pong mga plano yung may-ari. Meron silang mga reference pictures na sinend sa amin. Sabi ko, tsaka na lang po namin yon pagdidesisyonan, pag-iisipan kung pwede, kasi maliit lang po ang unit. So, since meron na tayong 2 kwarto, I mean, 2-room partition, mas mapipigure out po ng may-ari kung saan ilalagay yung cabinet, saan ilalagay yung mga ganito. So, malawak siya. Tapos ito guys, i-share ko lang po sa inyo, while ongoing pa po yung ating renovation, ipakabit nyo na po sadya yung ating AC. Ayan. Bigyan ko lang kayo ng konting idea. Etong si Midea po yung brand. Inverter na po ito. So, dun po sa supplier ko nito, pre-installation na po yan. Pero kung mahaba po yung mga copper tube, mag-a-additional po kayo sa materyales. So, ito guys, ang kagandahan kasi ng pagpapakabit na natin ng AC, yung mga abang po ng wires, andyan na. Pati rin po yung sa condenser, pati rin po yung sa tubig. Dito po yung condenser yata niya. Ayan guys. So, dito na po ang bagsak ng tubig. So, ilang araw nang umuulan, nakalagay na sila ng waterproofing dito. So, sadyang nilagyan po ng sukalo, ang tawag ko dyan eh. Parang barrier or kaya harang para yung tubig po hindi na po lalagpas sa kapitbahay. Kasi naglagay naman po kami ng floor drain dito. So, hindi po ito mapupuno ng tubig or hindi po siya magiging swimming pool. Ayan. So, mapapansin nyo, ilang araw na umuulan, wala tayong nakitang baha dito. Kasi hindi naman po ito flood control. Char. Ayan. So, guys, kailangan po talaga sa renovation, may mga ilang mga appliances na kailangan na pong i-install. So, guys, kung nagtitipid kayo, yung saktuhang budget lang, ma-advise ko yung Midea. Kasi parang sister company na siya ng Carriere. Parang yun ang pagkakaintindi ko dun sa supplier ko. Ang kagandahan po sa brand na to, pag nagkaroon po siya ng problema sa pyesa, mga repairs, ayan, madali lang po makakuha ng pyesa. So, yun nasabi ng aking supplier. Ayun. So, mas maganda rin po split type na lang kaysa sa window type. So, eto guys, naka-PVC panels tayo. Si client po ang pumili niyan. Plain na light brown lang. Tapos dito yung tiles natin, naka-wood look design din. So, siguro dito, maglalagay na lang ng bahagyang grills. Ayan, tapos dito po walk-in closet. Ayan. So, walk-in closet, maliit lang po siya. So, pwedeng dito yung cabinet. Ayan, minamasilyahan na. May mga abang na rin po tayo dito ng ilaw. May abang din po tayo para sa AC. Abang lang muna. Ito po yung AC sa baba. Andito po yung pinaka, niya, condenser. Tapos dito na lang po dinaan. So, ito, babalikan naman yan. Lalagyan ng waterproofing. So, imagine yung mga existing na pine seam board o Shera board na gamit pa. Tapos, nag-order na lang po kami ng ilan. Yung po yung kadalasang tinatawag dating Hardiplex. Ito po yun. Kasi yung brand mo na Hardiplex, wala na. Ayan o, diba? Dito pinto ilalagay. Dito bathroom.
Since may problema pa to sa water connection, yung mga part mo dun sa baba, hindi po muna nilagyan ng tiles. Yung mga PPR na yan na pipe, para po yan sa heater. Parang ganon, ang pagkakaalam ko. Tapos yung abang nasa toilet bowl, sa lavatory, sa shower, floor drain. Tapos wala tayo ditong accent. Plain lang yung gusto nilang tiles. 30 by 60. So mas maganda, naka-tiles na lahat. Then papa-installan mo na lang siya ng pwedeng bifold, pwedeng sliding, ata to pwede. So depende. Magtatanong ako kung anong pwede dito. Tapos yung kisame, naka-PVC panels na rin. Then, meron tayong abang ng exhaust fan dyan, isang ilaw. So, ito, wala muna. Hindi pa namin siya maitutuloy gawa ng hindi namin siya mawa-water leak test kasi wala pang connection ng tubig. So, yun din po yung kagandahan ng umuulan kasi ma-witness namin kung may mga leaks dito o wala. So, bali guys, ayan, na-install na po yung ating metal spandrel. Beige po ang kulay niyan. Yan po yung napili ni client. So, nag-abang na rin po tayo ng mga wires para po yan sa mga ilaw. So, depende po sa inyo kung gusto nyo ng marami o konti lang. Pwede rin pong pin lights. Pwede rin pong mga surface type. Ayan po. Tapos, continue yung ating pagmamasilya. So, yun sa gate natin, okay na yan. Kaso, papatapos po muna namin yung pag-i-install ng tiles dito bago namin ikabit yung ating hardy planks para hindi po siya madumihan. So, yung bintana po dito sa ating bathroom, sinarahan. Then, naglagay po tayo ng niche, kaya dalawa po yung parang takip dyan. So, sa metal spandrel natin, once na malapit na po itong matapos, linis lang po ang katapat niyan. May mga abang na po tayo dito para sa washing, gripo, outlet. Tapos yung sa downspout, ayan. Dito po yan sa loob, ilalagay. Abangan nyo po yung gate natin dito kasi hardy planks po ang gagamitin. Yun po kasi ang gusto ng may-ari. Meron din tayo ditong lababo sa labas. Request ni client yan. So, ito tiles din po yan. So, ito po yung nalagyan na ng flooring. Tapos, abang-abang na po sa mga tubo, wirings, water lines, etc. Ayan po. So, nakagawa na rin po dito ng counter slab. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, sa pinaka-slab, meron po tayong floor drain. So, dito po siya nakagapang. So, wag na pong mainis kung pinasok po namin yan sa pinaka-poste o si pinaka-beam. Wala naman pong magiging aberya yan dahil ang mismong unit po ni Lumina is wala naman talagang poste. So, mas matibay pa po ang pinaka-extension natin kasi may mga beam tsaka may mga poste. So, ito po yung loob. Natanggal na po yung mga pinto, bintana, tsaka yung kwarto dito sa baba. Then, ginapangan na rin po natin yan ng mga wirings. Switch and outlets. Sa TV area, ayan, may mga abang na tayo. Pag sa amin po kayo nagpagawa, only outlets po, only ilaw kung ilang gusto nyo ipalagay. Tapos, ito po, pinalagay na rin po yung split type na AC. Para po pag nagkisame or naglagay ng cob light, naiabang na natin yung mga wirings dyan. So, wala na po magiging conflict. Yung bathroom po sa baba, kahit paano na umpisahan na siya. Ayan, no, diba? Lumawak na. So, ang unit po nila ma'am is may bathroom sa baba, meron din po sa taas. Kaya may mga fittings dyan sa taas ng ating tiles. So, dito po sa second floor, in-next na po natin dyan yung pag-i-install ng tiles para sa hagdan. Yung katulad lang doon dito sa may
Katulad daw dito. Parang feeling ko pwede na dyan yung light bed. Light bed. Ano, Sep? Sep, itry mo. Sep, itry mo yung light beige ni Lumina. Kasi ang gusto nila, katulad daw nito. Parang maisip ko, light beige na lang. Mag-sample ka nga. Kung medyo malapit naman. Yung parang sa tape, di ba ganyan? Oo. Medyo magkaiba lang ako. Magpintura ka dito ng kurso na yung pintura na pag-wall. Tapos pinturahan mo rin yung ganyan. So, bali, nagsuggest po si client ng mga pintura na gagamitin po dito sa unit. So, kami, nagsasuggest din po kami kasi dito parang bridal white. Pero boysen po ito hindi, mukha lang bridal white pero hindi po bridal white ang pinaka-name po ng pintura. Then, naisip ko po, yung pinaka-cornisa is light beige na lang po.